Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 15 hanggang 21. Alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Libra ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question na gusto mong masagot today, ihanda mo yan sa ating reading sa dulo. Babasahin ko po yan by using these cards. Okay? Wait for that. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Nice. Siya nga pala mga Libra, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping your ads. Okay? So, in the background of your reading, meron kang the Page of Swords. Si Page of Swords dito, kitang-kita ko yung pagiging matapang mo. Matapang mo na suungin yung isang bagay kahit parang feeling mo hindi ka pa ready, feeling mo kulang pa yung kaalaman mo, or marami ka pang dapat matutunan, pero sabi mo, hindi ito magiging hadlang para sa akin para asikasuhin ko yung isang bagay. Lalaban ako, susugod ako, gagawin ko na to, sisimulan ko na to. Parang meron kang matinding fighting spirit to continue something or begin something. At napaka-powerful mo this time. So congratulations, no? Hindi ka papayag na madala sa takot, pangamba, or pagkasindak sa mga bagay-bagay. You will fight and you know na panahon na. Congratulations. In your core energy, heto ka, you have the Moon card. Si Moon card dito, alam ko na marami kang takot. Marami ka ring mga tanong. Iniisip mo kung gagawin ko ba talaga to? Akin ba talaga to? Walang kasiguraduhan, di ba? Para kang sumusungkit sa buwan, no? And you don't know kung ang outcome ba nito ay pabor sa akin. Pero sabi ko nga kanina, nandito ka sa moment na parang you are left with no choice but to fight. Kasi nga sabi mo, kung walang ibang gagawa nito, akong gagawa. Kung walang naniniwala sa akin, ako, gagawin ko pa din. Parang ganyan. So, huwag ka mag-alala kung malabo man ngayon, kung wala ka mang mapanghawakan na bagay para ilaban ito. Pero you know alam mo sa puso mo na akin to Ipupush ko to kaya ko to Hindi man ako sigurado sa dako paroon, pero now I feel in my heart na I need to fight for this. Na ngayon ko na dapat to simulan. Na kahit sumalungat man sa akin yung mga tao sa paligid ko, alam ko na sa dulo nito, kaya ko. No? So listen to yourself. Siguro may mga ganyang karing pagkakataon na naranasan mo rin in the past. Halimbawa, gusto mo mag-apply sa isang work pero hindi mo sure kung matatanggap ka, pero sabi mo, hindi, laban, try natin. Biglang boom, nakuha mo. 'Di ba? So, ang power mo, kahit wala kang mapanghawakan, ay yung sigasig. Yung kahandaan na suungin yung laban. At sabi mo, hindi ako aatras, hindi ako uurong sa laban na ito. I can manage, I can create, I can push forward. Parang ganyan. Moon card, the Nine of Cups. Alam mo na, pag lumalabas si Nine of Cups sa ating reading, this is your time to make a wish. So ngayon, pumikit ka na Libra, idasal mo na yan because it will come to you. Now, sabi dito, alam ng yung spirit guides na hindi ka sigurado, hindi ka sure kung paano mo matutupad or makukuha itong goal na ito. Meron kang mga duda, meron kang mga alinlangan kung paano ba to, paano ba yan. Pero, sabi mo, lalaban ako. Kikilos ako. Kung kailangan ko itong pag-aralan, pag-aaralan ko. Kung kailangan ko itong i-research, i-research ko to. Masiguro ko lang na dederecho ako patungo sa goal. Malubak man ang daan, mahirap man, marami mang obstacle, gagawin ko to.
Congratulations. So, Libra, ano ba tong mga goals na ito? Ano ba tong mga wini-wish mo? I-comment mo na sa baba para matupad na yan. Alam mo, marami na nag-comment sa akin last time na meron daw mga natupad sa mga sinulat nila sa aking comment section. So, gawin mo na din para matupad para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Two of Swords. Kailangan mo nang mag-decide ngayon. Playing safe ka pa rin ba? Or susubok ka na sa mga new adventure, sa pagte-take risk, sa mga bagong territory, sa mga bagong unfamiliar journey? Panahon to para maging palaban at mag-decide. Ako ba'y magpapakulong sa aking limitadong mundo or handa na akong tumulay sa mga pagbabago? The choice is yours. Pero pinapayuhan ka dito na laban-laban tayo para magkaroon ng growth ang buhay natin. Two of Swords, the Page of Pentacles. Kung ano man tong bagong potensyal mong yayakapin, sabi dito, kailangan pag-aralan mo siya para makita mo kung ano yung pinakaswak na aksyon na uubra para sa kanya. No? Siguro ngayon kinakatakutan mo yung opportunity. Iniisip mo, ay hindi ko ata kaya yan. Parang hindi ko naman pinag-aralan yan. Marami pang mas magaling sa akin. Baka hindi ako swak dito. Pero pinapangunahan mo lang kasi ng mga kanigahan. Sabi dito, aralin mo kasi. Puting tingin mo muna, tignan mong mabuti. Mag-research ka para makita mo na, ay, kaya ko yan, madali lang pala. Akala ko ganto, akala ko ganyan. Puro ka tamang hinala, puro ka maling akala, ganyan. So kailangan buting tingin mo, buksan mo mata mo, buksan mo ang puso mo sa bagong bagay na ito, i-prioritize mo para nang sa ganon, mag-swak at talagang gumana siya in your favor. Okay? So mga Libra, ano po ang birth month nyo? Ikaw ba'y September Libra or October Libra? Comment down below. Paramihan po ang mga Team September and Team October. Okay? In the area of what you need, meron kang the Page of Wands. Ang kailangan mo ngayon, subukan mo lang. That is the term. No? Sabi sa'yo ng iyong spirit guides, subukan mo lang, i-try mo lang, i-experience mo lang, buksan mo lang ang sarili mo para sa kanya, para makita mo na, ay, kaya ko tong ilaban, kaya ko tong ipanalo, kaya ko tong gawin. Masyado ka lang duwag ngayon dahil sa mga preconceived ideas mo. Example, kitang-kita mo na parang pwede kong pasukan yung call center na yan. Pero dahil meron kang preconceived idea na ay, ang nakapasa lang naman dyan mga marunong mag-English. Ay, hindi ako pwede dyan kasi hindi naman ako nakapag-college. Pero nasa isip mo lang yon. Pero nung pinuntahan mo, na-realize mo, ay, kahit pala hindi ka magaling sa English, pwede kang pumasa. Nung pinag-aralan mo, ay, kahit pala hindi ka college graduate, pwede pala dito. No? Dahil naliwanagan ka doon sa ni-research mo, sa mga inalam mo, madali sa'yo ngayon ang mag-decide at yakapin yung bago. Sabi mo, kaya ko to. Kaya ko pala siyang aralin pagtagal. Kaya ko pala siyang i-master as I go on. So, do not back down to the challenge. Huwag mong sayangin yung chance mo. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na binibigay para sa'yo. Go forth, go on, take it. It will be a great, great adventure para sa'yo. Okay? Page of Wands, the Four of Pentacles. Alam ko na naghahangad ka ngayon Libra ng stable income, stable money, stable family life para may pambayad sa mga bills at saka sa mga hinuhulugan. Kaya wag na wag mong sasayangin yung chance. No? Maaaring ito na pala yung susi mo for a stable life. 'Di ba? Pinapayuhan ka rin dito to let go. Mag-open up ka. Wag mo masyadong isara ang sarili mo ng ganyan, no? Parang ayaw mo kasing gumalaw, ayaw mo magkamali, ayaw mong kumilos kasi nga pag kumilos ka, iisipin mo, baka mag-fail lang, baka mahirapan lang ako, no? So, if you want growth, you have to open yourself to new opportunity or new experiences. Yun ang tanging paraan para makuha mo yung stability na gusto mo. Hanggat hindi ka gumagalaw, hanggat duwag ka, hindi ka makatagpo ng stability. Okay? Importanteng maintindihan mo yan this time.
In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Alam ko na nagmumuni-muni ka ngayon, nakabitin ka, no? Parang you don't know what to do. And ngayon, nag-iisip-isip ka kung paano ko ba to itutuloy? Paano ko ba to idediretso? Marami kang tanong. At minsan, wala kang mapagtanungan. Wala kang reliable person in your life to ask this. Halimbawa, balak mo magsiman or sumakay sa barko, no? Pero dahil wala kang kakilala na galing sa cruise ship or sea farer industry, nahihirapan kang hakbangan yung proseso dahil nga wala kang kaagapay or walang gumagabay sa'yo. Pero sabi dito ng yung spirit guides, you really need to take time to research. Pangarap mo to na maaari mo talagang maabot. Meron kang malaking chance na makuha siya. So, take your time now to really see the bigger picture. Hindi pwedeng forever tayo nakatenga dyan. Hindi pwedeng forever tayo nag-iisip lang na sana magawa ko yun, sana makuha ko yun, sana maabot ko yun. Kikilos tayo. Panahon na para buwagin, basagin yung pagkatenga natin. At hanapin natin yung paraan para makalarga tayo kahit wala kang kasiguraduhan, kahit wala kang kaliwanagan sa mga gagawin mo. If you know by heart na panahon na para kumilos, yun ang hahanapin mo. Okay? Wala mang kasiguraduhan yung dako pa roon. Pero ngayon, kailangan sigurado ka sa iyong hakbang. Okay? Hanged Man, the Queen of Pentacles. Si Queen of Pentacles here, I'm already understanding your position na gusto ko nang magkaroon ng kita. Gusto ko nang magkaroon ng pera na hindi ako mawawalan. Ayoko nang mamroblema pa para sa mga bills ko. Ayoko nang mag-isip kung paano ko makakabayad ng utang next month. Ayoko nang mag-isip kung meron ba akong pambili. Gusto mo na ng isang solid, stable, at talaga namang secured financial aspect. Kaya nag-iisip ka ngayon ng paraan kung paano ko ba ito ilalaban para maabot ko ito. Sabi ng yung spirit guides, alam mo sa puso mo kung paano. Takot ka lang. Meron ka lang mga excuses sa buhay. Maaring iniisip mo, baka masaktan ako ulit, baka matenga ako ulit, baka ma-disappoint ako ulit. Kaya nandito ka, hindi ka gumagalaw, naka-stuck ka lang dyan. Pero kapag naliwanagan ang isip mo na, ay, kahit hindi ako sure, kahit hindi ako sigurado, kung alam ko yung dapat yung gawin, ilalaban ko na. Parang ganyan. So yung fighting spirit mo, yung intuition mo, makakatulong para lumarga ka at hindi ka na nakabitin ng ganyan. Okay? In the area of your near future, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands ay isang malaking indikasyon ng new life, new beginning. Okay? Meron kang hahawakan or igagrab na isang opportunity, sabi mo, akin to. Ito na yung susi ko para sa bagong buhay. Maaring new life, ito, new idea, new plano, no? Maaari ding new house. Nakita ko dito meron kang new promotion or new job offer. Meron ako nakita na parang pupunta ka sa ibang lugar, ibang bansa, or ibang career path. Parang ganyan. Yung question mo ngayon, yung malabo ngayon, lilinaw. At alam mo na yung tatahakin mo moving forward. Congratulations. Ace of Wands, the King of Cups. Yes, super saya mo na dahil kontento ka na sa mga bagay na meron ka. Punong-puno yung iyong cup ng pagmamahal, ng abundance, ng fulfillment, ng satisfaction. Kung ano man tong papasukin mo at kukunin mo, kitang-kita ko dito na sobrang saya mo dahil lahat ng hinangad mo nandito. This is your dream life. This is your dream stage ng buhay mo. At mapapasayo yan. Congratulations. Ang tabayanan mo ha, parang mga 14 weeks to 14 months after watching this video, ito yung katuparan nito. Congratulations. In your challenge, meron kang the 10 of Swords. Sabi dito, kung ano man yung rason ng pagkabagsak mo o rason ng mga kahirapan mo ngayon, hirap sa pera, hirap sa love life, or hirap sa career, kailangan palagi kang babangon.
Nakita ko dito parang nagpapakabiktima ka, no? Kahit kaya mo naman bumangon, ninanamnam mo yung pain. Okay lang yan, umiyak ka for a day or two, pero sa third day, bumangon ka. Sabihin mo, tama na tong pag-iyak na to, tama na tong pagdamdam na ito, I need to stand up again. Dahil hindi hihinto ang pag-ikot ng mundo pag umiyak ako dito. Okay? I need to stand up. I need to take chances again. Kailangan ko lumaban. Kailangan kong tumayo. Kasi hindi lang to para sa akin. Para to sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa future ko, sa retirement ko. Kaya kung ngayon palang give up ka na, talo ka na, di ba? Pero hanggat hindi ka nag-give up, hindi ka talo. Hanggat hindi ka sumusuko sa buhay, may chance ka pa ring manalo. Kaya bangon, 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 may chance ka pa. Makakalagpas ka pa sa struggle na yan at lahat ng question mo lilinaw, lahat ng tanong mo masasagot at meron ka ng choice to prioritize another endeavor na magbibigay sa iyo ng panatag at magandang buhay in the future. Okay? 10 of Swords, the Wheel of Fortune. Sabi dito, tumetenga yung pag-ikot ng kapalaran mo dahil nakalugmok ka dyan. Kailangan mong bumangon, kailangan mong bumawi nang sa ganon yung ikot ng roleta ng buhay mo, bumilis ulit. Okay? Para umangat ka na. Sabi dito, kapag tumayo ka dyan, magbabago yung kapalaran mo. Magbabago yung ikot ng swerte mo. Kaya please, huwag mong tambayan yung issue. Huwag mong tambayan yung problema. Lalaban ka ngayon para makuha mo yung amor ni swerte ngayon. Okay? In your fortune, meron kang watching clouds, lie back, rest, and relax. Sabi dito, kunin mo rin yung mga panahon this week para mag-relax ka. Kung meron kang mga weekend break or meron kang a day off, kunin mo yan para ipamper ang sarili mo. Pwedeng mamasyal ka or kahit sa bahay lang kung ayaw mo gumastos, manood ka ng movie, mag-Netflix ka, or manood ka sa YouTube ng mga vlogs natin, or magluto ka sa bahay, maglinis-linis ka. Kung ano yung magpaparelax sa'yo, gawin mo yan. Because it will help you tremendously para kada araw lumaban at maging palaban. Okay? In your fortune, meron kang the Temperance card. Alam mo, sabi dito, this week, you will have a very harmonious, peaceful relationship with the people around you. Ramdam ko dito na handa ka na makipagkompromiso sa mga usapan, sa mga agreement, sa mga negotiation. Kung dumadaan ka man sa mga ganyang balitaktakan or contract renewal or negotiation, meron na kayong magandang ugnayan. Meron na kayong mapagkakasunduan na patas for each other. Congratulations. But for others, para sa mga other Libra dyan, congratulations. Kung ano man tong pinagtsatsagaan mo, kung ano man tong pinagsusumikapan mo na ayaw mong bitawan, sabi mo, sige, ilalaban ko to kahit hindi ako sigurado, kahit sobrang hirap, kahit sobrang bigat. Ayun, meron kang aasahan ng magandang resulta. The pain, the suffering, ay matatapos din. Bibigyan ka ng reward ni Archangel Michael dahil dyan sa ginagawa mo. Kumbaga, yung pagpapagod mo ay magkakaroon ng magandang resulta. Congratulations. Temperance, the King of Swords. King of Swords, narinig ko dito, someone very powerful in your life. Maaring boss, supervisor, or HR, or government agency. Parang bababa na yung kanilang desisyon na pabor sa'yo. Pinaghirapan mo to, binosisi mo to, pinagtiisan mo to, at ibibigay sa'yo yung magandang sagot. Congratulations. And makakalarga ka na sa next phase dahil nakuha mo na yung matamis na oo sa nilakad mong ito. Congrats po sa inyong lahat and good luck po sa pagtanggap mo ng approval, go signal, at yung mga sagot na oo. Congrats. In your divine messages, meron kang meditate and contemplate. Sabi dito, relax ka lang, inhale, exhale, kunin mo yung mga pagkakataon na mag-isa ka sa kwarto, sa garden, habang nagluluto. That is your moment of meditation. Para makaalis sa isip mo lahat ng toxics,
lahat ng mga chaos, lahat ng ingay ng mundo, yung kapayapaan sa isip mo, makukuha mo yan this week. Okay? Your divine message, meron kang the Seven of Pentacles. Sabi dito, kung ano man yung mga hinihintay mo, pagtiyagaan mo. Hindi pwedeng instant. Hindi pwedeng mamadaliin mo at sabi mo, ayoko na maghintay. Tagal-tagal naman yan. Hindi pwede dito ang naiinip. Hindi pwede dito ang apurada. No? Hindi pwede dito ang gusto agad-agad. No? Kailangan pagtiyagaan yung mga bagay hanggang sa magbunga. Because matamis na matamis yan kapag dumating na. No? The long wait ay meron daw saysay. Kaya do not lose hope. Darating din yan para sa'yo. Seven of Pentacles, the Hanged Man. Sabi ko nga, kapag maraming delay sa mga hinihintay, kapag maraming aberya sa hinihintay, hindi yan talaga rejection. Minsan, pine-prepare lang ni God. Sabi niya, ops, hindi pa ngayon, hintayin mo pa, hinahanda ko pa. Either hinahanda ka pa ni God or hinahanda pa niya yung blessing mo. Kaya huwag ka masyadong matakot. Huwag ka masyadong mawala ng gana porque hindi pa dumating ngayon. Pine-prepare pa yan. So it will come in God's perfect timing. So believe on that. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have a wedge. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Meron daw pumipigil sa'yo na maabot yung gusto mo. So make sure this time, palaban ka, susugod ka, at hindi ka magpapatalo doon sa kalabuan or hindi ka siguraduhan. Laban. If you want this, if you believe na para sa'yo to, idiretso mo. You also have money path. Uy, ang ganda. A path with money is waiting for you to find it. Talagang mayroong perang paparating para sa'yo this time. Kaching-kaching ito. Manlibre ka naman, Libra. Congratulations. You also have fire, strong emotion, passionate love, or hate. Sabi dito, gamitin mo talaga yung strong passion mo para makabangon, makabawi. Kung mahal mo yung isang bagay, kung importante sa yung isang bagay, lalaban ka. Okay? You also have February. O mga Libra, meron ba kayong special occasion pag Pebrero? Halimbawa, birthday ni kapatid, ni pamangkin, ng magulang, or anniversary. Kung special po sa inyo ang buwan ng Pebrero, ibig sabihin, this reading is for you. Kung hindi naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng Pebrero. Congratulations. Ang outcome ni Libra for June 15 to 21, the 10 of Pentacles. Wow, 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 wow. It's raining money. It's raining abundance. It's raining long-term na kapirahan para sa'yo. So good ka na para makuha yung mana, halimbawa. So good ka na para mabenta yung property. So good ka na para simulan yung iyong negosyo na alam mong lalago para sa'yo. So good ka na para kunin yung kontrata. So good ka na para magkaroon ng permanenteng trabaho. Kung ano man tong main source of income mo this time, nasabi mo, ilalaban ko to, akin to, it will happen to you. Congratulations. 10 of Pentacles, dalawa. Meron kang 10 here, ibig sabihin completion, success, abundance, acknowledgement. Meron ka talagang masasara na at matatapos na. So congratulations. Knight of Swords and the 8 of Wands. Yes, so good tayo para sa ikakalago ng ating kapirahan. Mag-focus lang daw tayo dito para maganap siya, para bumilis at magkaroon ng kaliwanagan para sa atin. Sabi, umiwas ka daw sa mga distraction. Hindi pwedeng nakatingin ka nga dito, maaaring potensyal na magkapera ka dito, pero nalilingat ka naman sa ibang bagay. Hindi pwedeng ganun. Focus on the prize, eyes on our target, para bumilis yan at magkaroon talaga ng katuparan para sa'yo. Both cards are telling me of movement. Mabilis si Knight of Swords at saka si 8 of Wands. So asahan mo daw this week, Libra, merong mabilis na balita. Kung ito yung tungkol sa iyong retirement, sa iyong loan, sa iyong kontrata, sa mga binibenta or binibili, bibilis yan ngayon. Congratulations. So, Libra, dako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon and think of your one question. Ayun, tumilapon, isa. Devil card, ano pa yon? Inhale,
and exhale. You also have the Four of Cups and the Five of Wands. At the bottom, meron kang the Queen of Cups. Sabi dito, kailangan mong i-prioritize or kilalanin yung tawag ng puso mo. Marami ka ng disappointments in life, no? Iniisip mo, bakit ganito, bakit ganyan? Bakit hindi ko mapanalo? Bakit hindi ko makuha? Lumalaban naman ako ng patas. I'm dedicating myself, pero bakit ang daming toxic sa paligid? Bakit ang daming pumipigil sa akin para maabot ko yung gusto ko? I'm hearing here na parang kung ano man tong pinaglalaban mo, hindi ito yung para sa iyo eh. Because you're draining yourself with so much conflict, drama, issue. Parang hindi na magbabago tong taong ito eh. Kasi naman tong mga bagay na to or lugar na ito, very toxic at hindi ka na masaya dyan. You have done everything that you can para mahalin to, para pagsumikapan to, para i-prioritize to, para maging maganda para sa'yo. Pero nakita ko talaga na hindi siya swak eh. Huwag ka nang madismaya, kakapilit dito, kaka-please dito, kaka-amor dito. Because it's not for you. No? You need to release your heart. You need to release yourself. And pagaanin yung sitwasyon. Sabi dito, may bagong darating na bagay for you, Libra. Okay? May bago mag-a-arise. At yun yung dapat mong ipaglaban. So palayain mo ang sarili mo sa mga kumakadena sa'yo. Release yourself para nang sa ganun makita mo talaga yung karapat-dapat na para sa'yo. Hanggat nakatali ka, hanggat nakayakap ka dyan sa maling bagay, mahihirapan kang kunin at makita yung para sa'yo. Okay? This is too much for you. Masakit na, mahirap na, nakakapagod na, puro drama na, puro conflict na, puro problema na. Palayain ang sarili para makita mo na talaga yung magaan, yung masaya, yung fulfilling para sa'yo. Okay? The answer for now is no. This is not for you. There will be other things at yun ang dapat mong ika-excite. Okay? So Libra, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 15 to 21. Sa po kayo naka-resonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.